you are the president, ayan ha, if you are the president of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko, hindi ka dapat maapektuhan, lalong-lalo na ang iyong utak dahil yan ang ginagamit mo sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Tama ba ako, mga kababayan? Until now, wala silang mailabas na pulburon. Wala silang maipakitang pulburon sa tao. Kaya paano nila masasabi na ang pagkakaiba daw po, mga kababayan ko, ay ito? Kakaiba ng pulburon na favorite niya at dun sa fin-fin-fin, tatata, nil-nil-nil na medically prescribed. Ano pinagkaiba? Yung pulburon kasi wala pa kayo na ipakita. Sa totoo lang, mga kababayan ko ha. Sa totoo lang, mga kababayan ha. Sa totoo lang ha. Mga kababayan, PCCs naman siya ngayon, sabi ni Tita Emily Sipagan. Ang daming katawan ni Maharlika, no? Sa totoo lang, ano ba pinagkaiba ng pulburon, mga kababayan ko, sa gamot na yon? Kasi yung pulburon, mga kababayan ko, sa totoo lang ha, kinakain po yan. Kinakain yung pulburon na paborito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Yung sa inyo, yung sinasabi mo na fentanyl, mga kababayan ko, yan po, mga kababayan, yan po ay ginagamit na gamot. Gamot yan. So kamakatuwid sa English, drugs. Yan ha. For correction, for medical purposes kasi ang tawag doon. Totoong tawag doon is drugs. Okay? Medical drug. Okay? Meron naman tayo, pulburon na sinutukoy nila, pagkain naman po ito, mga kababayan. Okay? Pagkain po ito. That until now, hindi nila ma-proven kung ano yung pulburon at wala silang mapaita. Ultimo nga yung matanda ay sumuko na kasi walang maipakitang pulburon, di ba? Hindi na nga maipaliwanag nga rin kahit nung matanda yung pulburon issue na yan dahil wala talaga siyang mahanap na pulburon video. Ngayon, mga kababayan ko, pipilit talaga ni Maharlika na may pulburon talaga. Pipilit niya talaga na merong ano talaga, na merong meron talagang pulburon na ipapakita. So far. Diba? Ipipilit niya talaga yan, mga kababayan ko. Diba? Mga kapatid? Okay. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung gamot na yan, I think, 5-6 years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor, kasi yan ay pain reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Tandaan niyo yung salita na yun, ha? Pain reliever. Pain reliever. Diba? Doktora na naging physicist si Maharlika. Medyo tuloy natin. Diba? Mga kaibigan, may pasyente ako ngayon 3. Wow, doktora! Anong pasyente yan? Baka caregiver ka lang na. Ang taray, may pasyente, doktora. Wow, Dok, may patient ka talaga ba? Sige, tuloy natin yung drama mo. Actually, 3 mga palliative care, okay? Palliative care? Bakit? Ano ba tinapos mo? Di ba agogo ka dyan? Kinikilabutan ako. Parang Norman Mangusin to. Ang daming katauhan ng tao na to, mga kapatid. So yung tinitira nila, is morphine sulfate. Uy, grabe tama ba yan? Kung talagang professional to, sasabihin niya tinitira, tama ba yun? Sablay ka agad si Doc Maharlika. Sige, tuloy natin. So palliative care, they're really in pain, di ba? So may mga, ano ba yung, di ba pag bumibili tayo ng gamot, bakit ka ba bumibili ng gamot? Kasi masakit yung pag may sakit ka, may lagnat ka, bibili ka ng paracetamol, tama? Para sa lagnat. Kasi, lulunasan mo yung nararamdaman mo. Let's talk about pain. Katulad ng morphine sulfate na yan. Morphine sulfate. Correction morphine sulfate The medicine that PRRD taking is addictive. Later, tita, I will tell you kung bakit sinasabi ko yan. That's also for pain, but not as potent as Fentata, nil-nil-nil. What is the intended effect? Ano ba ang intensyon? Ano daw ba intensyon ni PRRD para gamitin daw yon, mga kababayan ko? Ito, teka, pipin natin to.
Ayan, sabi ni Doktora Emily. That is Doktora Emily Sipagan. Ano ba ang ginagamit? Nilulusot na si PRRD mga kababayan ko eh. Intended effect nitong gamot na itong pinag-uusapan natin, yung kay Pangulong Duterte. Ano ba ang unintended daw? Sige, tuloy mo lang, Maharlika. To alleviate the pain, para tanggalin ang nararamdaman niyang pain sa kanyang katawan dahil siya ay nagkaroon ng surgery, back problem, and everything. And that is surgery, back problem, and everything, okay? Doctors prescribe. That is doctors prescribe. Pero, that medicine is very addictive. Ayun, ang tanong kasi dito, for example, bakit yung mga jadictus dito sa amin nagiging nalululun dyan? For example, bumili siya ng pulburon. Pulburon. Binanatan niya yung pulburon. Ba't siya nagiging nasasarapan sa po? Inuulit-ulit niya. Na-addictive siya. Ano naging epekto sa ano? Ano naging epekto sa taong taong gumagamit nun? Pumapayat, kumukulubot, tumatanda, nagiging giyang. Mga kababayan ko, ganon. Nawawala ng magandang pag-iisip. Tama, mga kababayan ko? Ayan na. Thank you very much po once again, Splat Communication. Matagalang inatake ko sa hallucination and delirium. Thank you po for your advice. Okay, doctors prescribe. So yeah, doctor prescribe nga. O sabihin natin, no, recommended ng mga doktor na gamitin kung kinakailangan. Pero the medicine is the pinakamataas and pinakamalakas ang dosage at talagang nakaka-addict siya. Ang sinasabi ni Kuting na parang kailangan niya I think epekto daw yan. Okay? Side effect. Actually, ang term na ginamit pa ng presidential communications is adverse effect. When you say intended effect, bibili ka ng gamot kasi gusto mong lunasan ang sakit na nararamdaman mo. Pain, kung bibili ka ng cough syrup, gusto mong lunasan ang ubo na nararamdaman mo. Sige lang, gusto mong lunasan yung ubo na nararamdaman mo, may papakita ako sa inyo mga kapatid. So yung mga gamot may tinatawag yan na side effects. Kung tama ang pagkaalala ko sa meron talagang side effect yan. Alam mo yung side effect na yan nakakatakot. Mamaya papaliwanag ko. Pharmacology class. Pinapatapos lang kita. Okay. Ano yung side effects? Ito yung mga manageable effects. Ito daw yung mga manageable effects ha. Tandaan nyo yung sinabi ha. Ang mga side effect daw po ay manageable effects sa katawan ng side effect ng tao. Meron pa. Ng isang gamot. Katulad kaya binigay ko yung example ng Marfen sulfate sa mga pasyente ko. Binigyan niya daw ng Marfen sulfate. Tandaan nyo rin yung gamot na Marfen sulfate. Sige. Sige pa. Kasi they're elderly people. Ang kanilang side effects is yung constipation. Constipation? That is manageable, darling. That is manageable. Ano pa? Ano pa, darling? Ano pa? Manageable. Ano pa? Ano pa? Kapag pinainom mo, let's say ng Fenta o ng morphine, itong pasyente, ang isa sa side effect niya is pagtubol. Side effects daw ay pagtubol. Mukha ni Lisa, yung mukha niya mukhang tubol. Okay, sige. Ayan, sakto naman. Nasabi mo na yan at nabanggit mo na naman din yan at sa bibig mo na nang galing, binibining hitad, mga kababayan ko. Ako naman kasi hindi naman ako katalinuhan na tao na sobrang, alam niyo na yung sobrang bibo na hindi naman katalinuhan pagdating sa pagre-research. Pero believe din ako sa mga tao na yon. Okay. Ay, ayoko sana gawin to pero napilitan na ako eh. Pasensya ka na hitad Medyo hindi maganda yung galaw mo at atake mo ngayon. Kaya mabibinggo ka sa akin ha. Pagpasensyahan mo na ha. Dito ka muna at ikaw ay ibababa mo na. Ayan. Dahil tapos ng programa mo. O, ayan. Magbasa tayo mga kapatid. Kita nyo ba? Kita nyo ba mga kababayan ko? Kita ninyo? Malinaw ba? Malinaw. O, ayan mga kababayan. Umpisahan natin dito. O, nag-research ako. Basic lang. Hindi ko na nilaliman. Ba't ko malalaliman? Kasi maharli ka lang naman ng simpleng-simple lang. O. Kita nyo ba maayos? Malinaw? Malinaw ba mga kababayan ko? Gusto ko malinaw ang kita nyo eh. Gusto ko malinaw.
Ayan. Tanyo ha? Mga kababayan ko. Ano to mga kababayan ko? Fentanyl. Ano tong fentanyl mga kababayan ko? Sabi dito sa fentanyl mga kababayan ko, a powerful opioid drug used by the treatment to serve pain. Sabi dito sa dictionary. Yun daw po yan. Sabi ko, na-curious ako. Ano tong pag-pronunciation nito? Opioid. 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 Itong opioid. 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 Yan ang pronunciation niya. Opioid. Ayan. Ano to? Ano tong opioid na to, mga kababayan ko? Hindi niya pinaliwanag sa inyo to kanina. Hindi niya pinaliwanag to sa mga subscriber niya. What is the meaning of this, mga kababayan ko? Tama ba ako? Ayan. Ano ang ibig sabihin nitong opioid na to? Ayan. Dito nga ako para makita ninyo. Ayan. Ano ang ibig sabihin nitong opioid na to? At ano siya? Mga kababayan ko, maluloka kayo dito. Sabi dito, sabi sa Tagalog, sinearch ko kanina, kasi sa Google pwede mo makita yung mga gamot eh. Ang fentanyl ay isang opioid na gawa ng tao na halos 50 na beses na mas matapang sa heroin at 100 na beses na mas mataas sa morphine, mga kababayan ko. Ano sinasabi ni Maharlika? This is based from, mga kababayan ko, see? Ano ngayon ang mas mataas na binabanata ni PRRD? So, ibig sabihin nito, it's very addictive. It's same that sinabi at tumpak yung sinabi dito ni Dr. Emily Sipagan that medicine that PRRD is taking is addictive. Ang sabi po dito, maliwanag po itong opioid. Ayan, mga kababayan ko. Ayan na. A powerful opioid drug used in the treatment of severe pain. Mga kababayan ko, it's very clear, mga kapatid. And sabi po dito, mga kababayan ko, maliwanag din po dito, ang fentanyl ay isang opioid na gawa ng tao. Halos 50 times ang lakas na mas matapang pa sa heroin, mga kababayan ko. What is heroin? Ang heroin, mga kababayan ko, gawa yan ng matindi rin po yan. Yung na yan. Sabi for medical purposes tong content na to para madibang lang natin. At 100 na beses na mas matapang sa morphine. Yung pinapainom lang ni Maharlika doon ay di umano sa kanyang mga pasyente daw ay morphine. Ayan, mga morphine, mga kababayan ko. Ito maaaring nasa ayon ito na maaaring nasa ayon na to at inireresetang gamot, ngunit maaari rin itong gawing pulbos o likido. Alam mo, mas malala to. Alam mo, exaggerated kahit si Google, mga kapatid. Exaggerated Ayaw niya pandiretsuhin eh. Mga kababayan eh. Yung ginagamit, paano mo, imaginein mo, bago ka makapag-take ng gamot na yon, siguro naman sa harapan naman ng doktor siguro yon. Kasi kung babasahin mo to, mga kababayan ko, napakatindi ng idudulot to. 50 times na mas malakas sa heroin. At heroin ginagamit sa paggawa ng nung ano mo yun 'di ba? Ayun, bu. Ayan yun. Bu. Ayun na yun. Tapos 100 times na mas malakas sa morphine na gamot, mga kababayan ko. So yung tinitake ni PRRD na fentanyl, mas malakas pala talaga to doon. Mas malakas pa to sa jabu, mga kababayan ko. Diyos ko po. Di ba? Sino ngayon ang mas malala, mga kapatid? Tapos, sabi dito, the most interesting part na nabasa ko dito, ito maaaring nasa anyo ito ng inireresetang gamot, ngunit maaari rin itong gawing pulbos at likido.
Ano nga ba ito mga kababayan ko? Sabi po dito, ito lang ha. Ano nga ba ang opioids? Ang mga opioids ay chemical o gamot na kumikilos sa isang partikular na bahagi ng utak na tinatawag na mga opioids receptor. Ang aming mga katawan ay talagang gumagawa ng kaunting natural na opioids mga kababayan ko. Pero ano po ba yung mismong nagiging basis po nito? Bahagi ng utak mga kababayan. What's the biggest question? Ngayon, ang tanong ko dito mga kababayan ko, if you are the president of the Republic of the Philippines that time, lumabag ka sa Constitution ng 1987. Ano ang nakalagay sa Constitution ng 1987's Constitution ni Cory Aquino? Ang presidente ay hindi dapat nagtatago ng kanyang kanyang kakalusugan at pinaalam sa publiko. Bakit ka gumamit ng napakataas na gamot kung ikaw naman ay healthy at kung talagang hindi ka napuruhan doon sa pagbagsak mo? Supposed to be that time si Lenny na kung gugustuhin ni Lenny siya na presidente that time nun. Second, mga kababayan ko, nabanggit dito na ang opioid sa isa sa mga pinakatinatamaan dito mga kababayan ko na side effect ay ang utak ng isang tao. If you are the president, if you are the president of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko, hindi ka dapat maapektuhan lalong-lalo na ang iyong utak dahil yan ang ginagamit mo sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Tama ba ako mga kababayan? Now, ano ang mas malala dito? Pangatlo, mga kababayan ko, mas mataas ang tinitik mong gamot kaysa sa tinatawag at pinandedepensa sa iyo ni Maharlika. Supposed to be mas mataas pa to sa heroin at sa morphine. At 15 beses at 100 times sa morphine, mga kababayan ko. Paano nyo masasabi at ma-define ito na gumagamit kayo niyan? Na walang side effect talaga. Samantalang sinabi dito, ang isa sa mga bilino, ang partikular na tinatamaan ay ang utak ng isang tao. Paano nyo didepensa ng sarili nyo ngayon? Who is the true drug addict right now? That's very simple. Maharlika is trying to defend PRRD right now, but didiin kayo nito. Hindi magsisinungaling ang mga eksperto. Side effect? Anong side effect mga kababayan kung tatama sa'yo? Sinabi na nga dito ang unang partikular na tinatamaan ng taong nahahay ay ang utak. Kapag presidente ka, bawal kang mga kababayan ko, that time, bawal kang maging bangag. Dahil kung bangag ka, hindi ka makakapagpatakbo ng maayos sa Pilipinas. Tama ba ako mga kapatid? Legal ang pagiging jadik. Ngayon, that's the biggest question. Mga kababayan ko, sino ngayon ang pinakamatinding bumabanat at bumabatak mga kababayan sa Malacanang? Parang kinabahan ako sa banat ko. Baka mamaya may laser gun na dito. May pumointing na rin sa akin sa susunod. Baka mamaya may bumaril na sa akin dito bigla mga kababayan ko. Sa expose ko na ganito. Shoutout Lord, si Lopes yung Papa Doms. Yan Diba mga kababayan ko? Yun na nakakapagtaka. For correction lang to sa mga sinabi ni Maharlika, mga kababayan ko. For correction purposes lang to, mga kababayan ko. No? Kung tutuusin, medical purpose nga naman. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, that's more than na nakakahay. Ang problema doon, mga kapatid, ang side effects, mga kababayan ko, sabi nga doon sa binasa natin, ang unang naapektuhan ay ang utak ng tao pag nahahay. At meron tong side effect, mga kababayan ko.
what is ano ngayon ang side effect? Hindi naman natin pwede sabihin. Di pa naman nagpapa-check up yung matanda eh. Di ba? Mga kababayan ko, yan ang magiging problema doon. Now, mga kababayan at mga kapatid, kayo nang bahalang humusga sa mga sinabi ni Maharlika. At nandito naman ang sinabi ni Doktora Emily Sipagan, mga kababayan ko, na ayan, sabi ni Doktora Emily Sipagan, sa taas na po, nakapin na po dyan. Diretsahan, mga kapatid, na talaga nga naman sa subscriber natin na doktor, talaga nga naman kahit siya ay napasabi niya na mataas ang dosage. Hindi po Philippine doctors yan ha. That is America, nasa America po ang kanyang sa America, naka-American base po yan si Tita Emily Sipagan, mga kapatid. Kaya nga alam niya sagutin kung physicist na si Maharlika, biglang mga kababayan eh. Pero yun po ang unang-unang tinatamaan at side effect po nun, ang utak ng tao. Pag presidente ka, hindi ka pwedeng maapektuhan lalong-lalo na ang utak dahil yan ang ginagamit mo sa pagtatrabaho. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Hindi po tayo nagsisinungaling dito. Nag-base po tayo doon sa ating ni-research, mga kababayan ko. For medical purposes, pwede siya. Pero, sabi ko nga sa inyo, the side effects is tatamaan ka sa utak, mga kababayan ko. Kaya konting ingat, hindi tayo nagsisinungaling. Totoo lang yung sinabi natin.